Kung ano ang mangyayari kapag ang isang rider ng delivery ng lechon manok ay biglang naging target ng isang aroganteng pulis dahil lamang sa paratang na masyadong mabagal siyang lumusot sa patrol car na nakaparada ng basta-basta. Isang hapon, ang init ay tila nag-aapoy. Ang aspalto sa kahabaan ng Ortigas Avenue Extension sa Cainta ay umuusok na parang baga. Walang sinuman ang makapaghula na ang dalagang nagngangalang Rina ay hindi isang ordinaryong delivery rider. Siya ay isang dating mekaniko sa karera, binansagang babaeng may kamay na bakal. At mula sa sandaling tumama ang isang metal na batuta sa kanyang helmet, ang tahimik na kalsada ay biglang naging entablado ng isang paglaban na mag-iiwan sa lahat na nakanganga. 12:00 na ng tanghali. Ang araw ay nasa tuktok, ang sikat nito'y walang awa. Ang berdeng jacket na may nakasulat na grab food sa kanyang likuran ay matingkad na kumikinang laban sa nag-iinit na aspalto. Katatapos lang niyang kunin ang order na spicy lechon manok mula sa isang paborito niyang kainan. Ngayoy papunta na siya sa isang customer na humiling pa ng dagdag na chili garlic oil. Sa likod ng kanyang motorsiklo, isang malaking itim na insulated box ang nakatali ng mahigpit gamit ang mga karagdagang strap, isang palatandaan ng isang bihasang rider. Sa gilid ng box, may nakadikit na pulang sticker na may nakasulat na lechon manok, Diablo Spice Level 5. Ang mga taong nakakakita rito ay bahagyang napapangiti. Alam na ng karamihan na ang laman nito ay tiyak na may anghang na parang demonyo. Para kay Rina, lahat ng ito ay pang-araw-araw na gawain. Sanay na siyang sumingit-singit sa mga kalsada ng syudad, umiiwas sa mga lubak, mga tricycle na biglang lumiliko, at mga sasakyang biglang humihinto. Ang kanyang motorsiklo ay hindi karaniwan. Siya mismo ang nag-ayos nito, pinalitan ang tambutso, in-upgrade ang suspension sa likod, at nagdagdag ng isang espesyal na lalagyan sa gilid para sa mga gamit. Bagamat hindi kapansin-pansin, ang kanyang motor ay may bilis at katatagan na higit sa karaniwan. Noong siya'y mekaniko pa para sa isang lokal na racing team sa Batangas Racing Circuit, sanay si Rina na kumilos ng mabilis sa pit stop. Ang mga teknikal na bagay na tulad nito ay kalahating araw lang para sa kanya. Ang kanyang itim na helmet, na may mga gasgas na sa ilang bahagi, ay tanda ng madalas na paggamit, ngunit nananatiling matibay at komportable. Sa likod ng helmet na iyon, si Rina ay nakapokus. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatutok sa daan. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa mapa sa kanyang telepono na nakamount sa dashboard. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang sentido, ngunit nananatili siyang kalmado. Isa lang ang kanyang laging pinanghahawakan, ang order ng customer ay dapat dumating na mainit at buo. Pagpasok niya sa isang interseksyon sa harap ng Police Community Precinct ng Cainta, binagalan niya ang takbo. Kumipot ang daan dahil may isang patrol car na nakaparada ng walang pakundangan, kinakain ang halos kalahati ng kalsada. Sumulyap lang si Rina saglit bago maingat na lumusot sa kaliwang bahagi. Tiniyak niyang hindi masasagi ang salamin o ang paa ng isang pulis na kaswal na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Gaya ng dati, sanay na si Rina sa mga sasakyang nakaparada kung saan-saan. Ang kanyang manyobra ay pino at walang anumang panganib. Ngunit, halos kalalampas pa lang niya sa lugar na iyon, isang malakas na sigaw ang biglang nagpatigil sa kanyang motor. "Hoy! Ang bilis mo ah! Sino nang gusto mong sagasaan?" Sigaw ng isang lalaki mula sa likuran. Ang boses nito ay magaspang, malakas, at puno ng akusasyon na naging dahilan upang mapalingon ang ilang motorista. Lumingon si Rina habang dahan-dahang inapakan ang preno at itinigil ang motor sa gilid. Sigurado siyang wala siyang nilabag, ngunit ang boses na iyon ay malinaw na nagmula sa patrol car na kalalampas lang niya. Mula roon, isang malaking pulis ang mabilis na naglakad papalapit sa kanya. Ang kanyang tindig ay mas matangkad at mas maskulado kaysa sa karaniwang pulis. May mga braso siyang matitigas at isang mabangis na ekspresyon na tila isinasara ang anumang posibilidad ng matinong usapan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat na para bang humahabol siya sa isang kilabot na kriminal. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na galit na para bang si Rina ay nakagawa ng isang napakalaking pagkakamali dahil lang sa magalang na pag-overtake. Malinaw naman na ang daan ay pwede pa ring daanan ng walang problema. Walang busina, walang ibang sasakyang naabala. Itinaas ni Rina ang visor ng kanyang helmet, sinusubukang magpaliwanag sa magalang na tono.
Sir, medyo nakaharang po kasi yung sasakyan nyo. Dahan-dahan lang po akong dumaan. Ngunit, ang pulis ay tila walang interes na makinig. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig. Ang kanang kamay niya ay nakaangat na, hawak ang isang metal na batuta. Nakasalamuha na ni Rina ang maraming mainitin ang ulo sa kalsada, ngunit ang kilos ng pulis na ito ay iba, may halatang intensyon ng karahasan. Ang kanyang dating instinct ay nagsimulang mag-alerto. Mula sa likod ng patrol car, ang anyo ng pulis ay tuluyan ng nakita. Ang pangalan niya ay Berto Reyes. Nasa mga 35 taong gulang. Matangkad ang kanyang pangangatawan. Ang kanyang malalaking kalamnan ay dumidiin sa kanyang masikip na uniforme na malinang na pinili upang ipagyabang ang kanyang malapad na dibdib. Ang kanyang mga braso ay parang mga poste ng semento at isang teleskopikong batuta ang nakasabit sa kanyang sinturon. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may mapanuyang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi na para bang nasisiyahan siyang makahanap ng mapagbubuntunan ng inis. Mabilis ang kanyang paglakad, puno ng pagmamaliit mula sa dulo ng helmet ni Rina hanggang sa kanyang sapatos. Nag-ungol pa siya na parang minamaliit ang isang kalaban na itinuturing niyang walang laban. Ang sarap ng buhay, ano? Basta-basta na lang sumisingit sa harap ng istasyon ng pulis, bulong niya, puno ng sarkasmo. Nakatayo pa rin si Rina sa tabi ng kanyang motor, isang paa ang nakatapak sa aspalto. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang kahinahunan. Alam niya na ang mga taong tulad nito ay walang pakialam kung sino ang tama o mali. Walang anumang babala, biglang iwinasiwas ni Berto ang kanyang batuta at hinampas ang gilid ng helmet ni Rina. Ang tunog ay pumunit sa katahimikan, malakas, matinis, at nakakabingi. Isang malakas na kalabog ng metal na tumama sa shell ng helmet na nag-iinit na dahil sa sikat ng araw. Ang ulo ni Rina ay tumagilid sa kanan. Ang kanyang katawan ay otomatikong sinubukang panatilihin ang balanse. Ang kanyang itim na helmet ay nagkaroon ng lamat sa kaliwang bahagi. Ang mga piraso ng plastik ay nahulog sa aspalto. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Rina na umiwas o magsalita. Ilang motorista na nakasaksi ay biglang huminto. Isang ina na may angkas na maliit na bata ay tila natigilan. Isang lalaki naman na nagre-record gamit ang kanyang telepono ay napatahimik. Ang kapaligiran sa kalsada ay biglang tumahimik. Nawala ang mga busina, nawala ang tawanan. Ang tanging natira ay ang malakas na tunog ng paghampas na umalinggaw sa pandinig ng lahat. Ang pagtama ng metal sa helmet ay lumikha ng isang kakaibang tunog, tila hinihiwa nito ang hangin sa tahimik na kalsada. Isang lamat ang gumapang sa gilid ng helmet ni Rina at nabasag ang isang bahagi sa likuran. Maliliit na piraso ng itim na plastik ang lumipad, ang ilan ay lumutang bago bumagsak malapit sa paanan ni Berto. Muntik nang mawala ng balanse si Rina. Halos matumba siya. Ang dalawang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig habang pinipigilan ang biglaang reaksyon ng kanyang katawan. Yumuko siya sandali, tinitiyak na hindi malubha ang pinsala sa kanyang ulo. Samantala, ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang tumunog ng mas malakas kaysa sa ugong ng makina ng motor. Sa kanyang harapan, si Berto ay nakatayo ng tuwid, dibdib ay nakausli, hawak ang metal na batuta sa kanang kamay na para bang katatapos lang niyang talunin ang isang malaking banta. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan, tulad ng isang bayani na pakiramdam ay nailigtas niya ang bansa mula sa isang malaking panganib. Sumulyap pa siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kayabangan na para bang umaasa siyang may nagre-record sa kanyang magiting na anyo. Ilang residente na dati dumadaan lang ay tuluyan ng huminto. Isang lalaki na tatawid sana ay mabilis na umatras pabalik sa bangketa, ang mukha ay nanigas sa gulat. Isang kapwa delivery rider sa kanyang motor ay nakatingin lang na may naninigas na panga na para bang pinipigilan ang galit na hindi mailabas. Walang sinuman ang kumilos upang mamagitan o kahit man lang lumapit. Lahat ay natigilan, hindi makapaniwala na ang isang delivery rider ay maaaring tratuhin ng ganoon kalupit dahil lang sa mabagal na pag-overtake sa isang pampublikong kalsada. Dahan-dahan, itinaas ni Rina ang kanyang mukha. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumigat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kumukulong galit.
Ang tingin ng kanyang mga mata ay bumaon kay Berto, walang kurap. Sa isang iglap, nagbago ang tingin na iyon. Noong una ay naguguluhan, pagkatapos ay naging kalmado, at sa huli naging matalas at puno ng pokus. Alam niyang hindi niya ito maaaring palampasin. Sa isang tiyak na kilos, inalis niya ang basag na helmet sa kanyang ulo. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong, hindi dahil sa trauma, kundi dahil ang kanyang dating instinct bilang isang mekaniko ng karera, ay nagsimulang bumangon, niyayanig ang buong katawan niya. Nakatayo pa rin si Berto nang walang anumang pagsisisi, nakatingin kay Rina ng may pagmamataas. Wala siyang kamalay-malay kung sino ang kanyang kaharap. Para sa kanya, si Rina ay isang ordinaryong babaeng rider lamang, isang tagapaghatid ng pagkain na mababa ang tingin sa kalsada. Ngunit ang hindi niya alam, ang babaeng iyon ay dating nasa likod ng pit stop ng Batangas Racing Circuit, isang lugar kung saan ang bawat segundo ay katumbas ng buhay at ang katumpakan ay maaaring magdikta sa kapalaran ng isang magkakarera. Si Rina ay hindi isang pangkaraniwang motorista. Siya ay dating punong mekaniko ng isang lokal na racing team, humahawak ng mga 250 cc na motor sa mga regional championship. Ang kanyang palayaw noon, babaeng kamay na bakal. Ang palayaw na iyon ay hindi nagmula sa karahasan, kundi sa kanyang pambihirang bilis sa pagbaklas ng makina at pagpalit ng gulong sa likod sa loob lamang ng wala pang 8 segundo. Ang mga kapwa niya mekaniko ay alam na alam ito. Ang mga kamay ni Rina ay may katumpakan at lakas na higit pa sa inaasahan. Walang tornilyo na masyadong mahigpit para sa kanya. Walang knot na masyadong masikip para hindi niya mabuksan. Ang instinct at mabilis na reflexes ang palaging sandata niya sa pagharap sa mga high-speed na motor. At ngayon, ang instinct na iyon ay muling nabuhay. Nang dahan-dahan niyang inilagay ang basag niyang helmet sa likurang upuan ng motor, ang anyo ni Rina ay hindi na mukhang isang nalilitong raider o isang walang kalaban-laban na biktima. Ang kanyang katawan ay nagsimulang kumilos ng mahusay, kalmado, ngunit puno ng tensyon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa anyo ni Berto na nakatayo pa rin ng mayabang. Ngunit sa kanyang isipan, isang simpleng plano na ang nabuo, epektibo at mabilis. I-neutralize ang banta gamit ang anumang nasa kamay. At nang mahawakan ng kanyang mga daliri ang custom na tambutso na nakakabit sa gilid ng kanyang motor, ang kanyang dating instinct ang tuluyang pumalit sa kontrol. Nagawa pang tumawa ng bahagya ni Berto, halatang hindi napapansin ang pagbabago sa kanyang harapan. Bulag siya sa lengguwahe ng katawan na kalmado, ngunit naglalaman ng panganib. Samantala, si Rina ay mabilis na tinanggal ang mga tornilyo na nagkakabit sa tambutso, gamit ang mga kilos na mabilis at tumpak na tanging isang bihasang tao lamang ang nagtataglay. Ang kapaligiran ay nanatiling tahimik, ngunit ang tensyon ay lalong tumitindi. Ilang tao na nanonood lang kanina ay nagsimulang itaas ang kanilang mga telepono, nagre-record ng mga sandaling alam nilang hahantong sa isang malaking pangyayari. Maaaring hindi pa nila alam kung ano ang mangyayari, ngunit lahat ay nakakaramdam na ang babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. At si Berto, nang hindi namamalayan, ay nagsimula ng isang bagay na hindi niya dapat ginalaw. Sa isang mabilis at tiyak na kilos, hinila ni Rina ang custom na tambutso mula sa kanang gilid ng kanyang motor. Ang mga tornilyo ay madaling natanggal, sadya itong idinisenyo para sa mga emergency na pagkukumpuni. Nang matanggal ito, agad na naramdaman niya ang init ng metal sa kanyang mga kamay, sumasalamin sa sikat ng araw na parang isang baluktot na salamin. Hinawakan niya ang gitnang bahagi na medyo malamig, habang ang dulo ng tambutso ay mukhang siksik, mabigat, at malinaw na masakit kung gagamiting pamalo. Hindi ito ginawa para sa pakikipag-away, ngunit sa mga kamay ni Rina, anumang bagay ay maaaring magbago ng gamit. Walang anumang salita, bumaba siya sa motor at tumayo ng tuwid. Ang kahon ng lechon manok na dala niya ay maingat niyang inilagay sa gilid ng bangketa, malayo sa panganib na maapakan o matumba. Pinanatili niya ang kanyang profesionalismo. Kahit sa gitna ng isang tensyonadong sitwasyon, ang kahon ng order ay buo pa rin, mahigpit ang takip. Ang mga taong nanonood ay nagsimulang mapansin na alam ng babaeng ito kung ano ang kanyang ginagawa. Walang kilos na nagpapanik, walang nasayang na hakbang. Ang lahat ng paghahanda ay naganap sa loob lamang ng ilang segundo. Humarap si Rina at ang kanyang ekspresyon ay tuluyang nagbago.
Ang mukha na dati kalmado ay napuno na ngayon ng isang malamig, kontrolado, at nakakatakot na galit. Ang kanyang mga mata ay diretso at walang kurap. Ang kanyang panga ay nanigas, at ang kanyang katawan ay bahagyang yumuko na parang isang atleta na handang sumugod. Hawak niya ang tambutso na parang isang malaking martilyo. Walang pag-aalinlangan, walang takot, tanging isang matibay na determinasyon na gumanti sa hindi makatarungang pagtrato na katatanggap lang niya. Nakatayo pa rin si Berto sa kanyang kinatatayuan. Tila hindi pa niya napapansin na ang sitwasyon ay biglang nagbago. Nagtangka pa siyang humakbang pasulong, marahil ay balak ipagpatuloy ang kanyang aroganting kilos, ngunit sa isang sulyap lang mula kay Rina, ang kanyang hakbang ay natigil. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito, hindi pa siya nakakita ng ganoong klaseng tingin mula sa isang biktima. Iyon ay tingin ng isang taong hindi mananahimik na lang kapag inabuso. Sa isang iglap, ang sitwasyon na dati pabor sa kanya ay naging isang seryosong banta para sa kanyang sarili. Hindi hinintay ni Rina na unang sumugod si Berto. Nang maging matatag ang kanyang tindig at malinaw na ang kanyang target, mabilis siyang humakbang pasulong, iwinasiwas ang tambutso gamit ang dalawang kamay, diretso sa dibdib ng pulis. Ang kalabog na nalikha ay napakalakas. Ang mabigat na metal ay tumama sa malaking katawan ni Berto, sa itaas na bahagi ng kanyang uniforme. Isang malakas na tunog ang umalinggaw, nag-etso sa pagitan ng mga pader ng mga tindahan at gusali sa paligid. Hindi iyon isang simpleng palo, iyon ay ang tunog ng bakal na sumalpok sa isang maskuladong dibdib sa napakabilis na tulin. Ang katawan ni Berto ay umurong ng isang hakbang. Siya ay natigilan na para bang nabangga ng isang bagay na hindi nakikita. Ang kanyang mukha na dati mayabang ay naging puno ng gulat. Ang kanyang bibig ay bumukas ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang mga kamay ay otomatikong napahawak sa kanyang dibdib na halos mawalan ng hininga. Hindi siya agad bumagsak, ngunit ang kanyang mga tuhod ay halatang nanginginig. Ang kanyang masikip na uniforme ay bahagya lamang na sumipsip sa impact, ang natitira ay tumama ng malakas sa kanyang katawan. Ilang tao sa paligid ang biglang sumigaw. May nagtakip ng bibig, mayroon ding nanginginig na itinaas ang kanilang mga telepono. Ang trapiko na dati mabagal ay biglang huminto. Ang mga sasakyan mula sa magkabilang direksyon ay biglang tumigil. Ang mga driver ay dumungao sa kanilang mga bintana upang makita ng mas malinaw. Nawala ang mga busina, napalitan ng isang kakaibang katahimikan na bumalot sa kalsada. Maging ang nagtitinda ng sorbetes ay itinigil ang kanyang kariton. Ang mga ibon na nakadapo sa mga kawad ng kuryente ay nagsiliparan dahil sa gulat sa malakas na kalabog. Lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa isang punto sa gitna ng kalsada. Si Rina ay nakatayo ng tuwid, hawak ang tambutso. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba dahil sa adrenaline, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling nakapokus. Malamig. Hindi niya ipinagpatuloy ang pag-atake, naghihintay lang siya sa reaksyon ni Berto. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Hindi siya naghahanap ng atensyon, kundi nagpapadala ng isang malinaw na mensahe, isang tama lang, sapat na. Sino mang nag-iisip na may karapatan silang kumilos ng walang pakundangan ay dapat mag-isip muli. Sinubukan ni Bertong manatiling nakatayo pagkatapos ng unang tama, ngunit ang kanyang katawan ay nanghihina pa rin. Hindi pa siya nakakahinga ng malalim nang muling kumilos si Rina. Sa isang tiyak na hakbang, umikot siya ng kalahating katawan at iwinasiwas ang tambutso sa kaliwang hita ng pulis. Ang kalabog ay hindi kasing lakas ng una, ngunit ang epekto ay malinaw. Si Berto ay tumagilid. Ang kanyang kaliwang binti ay biglang nanghina, halos maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat sa gilid, tuluyan ng nawalan ng balanse. Isang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit hindi ito natuloy dahil sumunod agad ang ikatlong atake. Walang pag-aalinlangan, umikot si Rina at inihampas ang tambutso sa windshield ng patrol car na nakaparada sa likuran ni Berto. Isang malakas na kalabog ang narinig, sinundan ng isang matinis na tunog ng pagbasag na pumunit sa hangin. Ang windshield ng kotse ay agad na nagkaroon ng malubhang lamat. Ang mga lamat ay mabilis na gumapang na parang sapot ng gagamba mula sa punto ng impact. Sa loob ng ilang segundo, ang maliliit na basag ay kumalat sa buong ibabaw ng salamin, nagpapatunay kung gaano kalakas ang paghampas.
Maliliit na piraso ng salamin ang nahulog sa dashboard at sa upuan sa harap. Ang alarma ng kotse ay umugong sandali bago muling namatay, nagdagdag sa tensyonadong kapaligiran. Sa wakas, ang malaking katawan ni Berto ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Bumagsak siya sa kaliwang tagiliran, napaupo na may nakabaluktot na tuhod bago dahan-dahang gumulong sa isang pahilig na posisyon. Ang kanyang paghinga ay humihingal, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nagpapanik habang sumusulyap sa metal na batuta na nabitawan na niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto, ang kanyang mga labi ay nanginginig din, hindi dahil sa panlabas na sugat, kundi sa halo-halong gulat, kahihiyan, at takot na hindi pa niya maproseso. Isang pulis na may maskuladong katawan, kumpleto sa uniforme, ngayon ay parang isang biktima ng isang minor na aksidente. Hindi lumapit si Rina. Nakatayo siya sa kanyang kinatatayuan, nakatingin kay Berto na nakahandusay. Ang tambutso ay nasa kanyang kamay pa rin, ngunit nakababa na sa gilid, isang senyales na tapos na ang kanyang ginawa. Hindi niya pinalala ang sitwasyon. Walang karagdagang sipa, walang insulto. Ang mensahe ay simple, hindi siya isang taong maaaring saktan na lang at hayaan. At ang mga taong nakasaksi ay nagsimulang mapagtanto na hindi lang ito tungkol sa isang rider at isang pulis. Ito ay tungkol sa isang maliit na tao na sa wakas ay naglakas loob na lumaban. Sa kabilang kalsada, dalawang pulis na kanina ikaswal na nakaupo sa isang maliit na outpost ay biglang tumayo. Malinaw nilang nakita kung paano si Berto, isang kasamahan sa dibisyon na kilala sa pagiging marahas, ay nakahandusay ngayon na may basag na salamin ng patrol car. Ngunit hindi sila agad kumilos. Nagkatinginan lang sila na may naguguluhang ekspresyon. Hindi nila sukat akalain na ang isang rider na nagde-deliver lang ng lechon manok ay kayang magpatumba sa isang pulis na kasing laki ni Berto sa loob lamang ng wala pang isang minuto. Isa sa kanila, isang batang pulis na may mababang ranggo, ay bumulong habang nakatingin pa rin kay Rina. Sino yan? Paano niya nagawa iyon ng ganoon kabilis? Umiling ang kanyang kasama at sumagot ng mahina at may pag-aalinlangan. Narinig ko dati na siya raw yung dating mekaniko sa karera, yung babaeng sumuko ang lahat ng lalaki sa isang shop, sa isang kompetisyon sa pagbaklas ng makina. Ang mga salitang iyon ay hindi tunog biro, ang tono ng kanyang boses ay seryoso, puno ng katiyakan. Ang dating kwento na usap-usapan lang sa mga talyer, ay hindi pala isang alamat lamang. Ilang residente na nakasaksi ay nagsimulang lumapit, bagamat pinapanatili pa rin ang ligtas na distansya. Ang kanilang mga telepono ay walang tigil sa pagre-record. Ang ilan ay nag-live stream na. Ang mga komento ay nagsimulang lumabas, paghanga, pag-aalala, hanggang sa mga salitang puno ng pagmamalaki tulad ng, sa wakas, may lumaban din sa aroganteng pulis na iyan. Ngunit isang bagay ang malinaw, walang sinuman ang tumingin kay Rina bilang isang walang dahilan na umatake. Lahat ay nakasaksi na ang kanyang ginawa ay hindi isang pagsabog lamang ng emosyon, kundi isang reaksyon sa isang pang-aabuso na sobra na. Samantala, si Rina ay nanatiling kalmado sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang katawan ay bahagyang pinagpapawisan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aalab sa galit. Bagamat hindi pa siya ganap na relaxed, alam niyang ang kanyang ginawa ay magdudulot ng malaking konsekwensya. Ngunit isa ang sigurado, hindi siya nagsisisi. Hindi niya hahayaang saktan siya ng walang dahilan. Nang hindi namamalaya ng ibang mga pulis, isang pakiramdam ng paggalang ang nagsimulang tumubo sa pagitan nila, hindi dahil sa ranggo, kundi dahil sa isang reputasyon ng isang ordinaryong babae na hindi pala maaaring maliitin. Nang nagsimulang humupa ang sitwasyon, ibinaba ni Rina ang tambutso mula sa kanyang kamay at inilagay ito sa upuan ng motor. Hindi siya nagpakita ng anumang senyales na tatakas o iiwas. Walang pagmamadali, naglakad siya papunta sa pinakamalapit na bangketa. Umupo siya sa ilalim ng lilim ng isang poste ng kuryente. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang paghinga habang inaayos ang kanyang buhok na medyo nagulo dahil sa basag na helmet. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa holder ng motor sa isang kalmadong kilos na para bang katatapos lang niyang mag-deliver ng isang ordinaryong order. Binuksan niya ang kanyang listahan ng tawag. Sa isang seryosong tono, tinawagan niya ang customer na kanina pa naghihintay sa kanyang spicy lechon manok. Hello, ma'am.
Opo, pasensya na po, sabi niya habang humihinga ng malalim. Madidelay po yung manok. May isang mayabang na oknum kasing nanggulo rito. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, hindi sumisigaw, hindi naghahanap ng simpatsya, nagbibigay lang ng impormasyon ng tapat. Ang mga tao sa paligid niya ay nagkatinginan at may narinig na mahinang tawanan. Hindi sila makapaniwala na ang isang babaeng kagagaling lang sa pakikipag-away sa pulis ay kayang maging ganito kakalmado habang kinakausap ang isang customer. Ilang residente ang lumapit, ang ilan ay gusto lang makita siya ng mas malapitan. May nagtanong ng mahina, "Miss, okay ka lang?" Tumango lang si Rina. "Okay lang." "Kaya pa naman." Simple ang kanyang sagot. Hindi niya sinubukang maging sentro ng atensyon, ngunit ang kanyang kahinahunan ang lalong nagbigay sa kanya ng pansin. Isang kapwa rider na napadaan ay nagsabi pa, "Grabe si ate, parang sa pelikula pero totoo." Ngunit si Rina ay nanatiling nakapokus. Matapos isara ang tawag, binuksan niya ang delivery app at in-update ang status ng delivery. Pinanatili niya ang kanyang profesionalismo kahit katatapos lang niyang gulpihin ang isang pulis. 2 pulis na nakasaksi sa insidente ay sa wakas ay lumapit ng may pag-aalinlangan. Isa sa kanila ay nagsalita sa kanyang radyo, marahil ay nag-ulat sa kanyang superior tungkol sa nangyari. Ngunit si Rina ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalala. Alam niya ang mga kahihinatnan at handa siya. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay nakatayo siya sa tama. Ang kanyang mga kamay ay medyo nangangalay pa, ngunit ang kanyang puso ay payapa. Alam niyang ang mga taong tulad ni Berto ay hindi titigil sa kanilang pang-aabuso kung walang sinumang magpapabagsak sa kanila. Hindi nagtagal matapos humupa ang sitwasyon, isang bagong patrol car ang dumating sa lugar. 2 senior na opisyal ang bumaba, kinausap sandali ang ilang saksi, at pagkatapos ay nilapitan si Rina na nakaupo pa rin sa bangketa. Hiniling nila na sumama siya sa istasyon ng pulis para sa isang pahayag. Hindi tumanggi si Rina. Tumango lang siya, dinala ang kanyang basag na helmet, at sumunod sa mga opisyal ng may kalmadong mga hakbang. Ilang residente ang nag-record ng proseso, ngunit ang kapaligiran ay hindi tensyonado. Walang pilitan, walang posas. Lahat ay naiintindihan na sa pagkakataong ito, ang dinadala ay hindi isang salarin, kundi isang biktima na ipinagtanggol ang sarili. Ngunit sa labas ng istasyon, ang pangyayari ay sumabog ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. 10 minuto lamang matapos ang insidente, ang video na nagre-record sa sandaling hinampas ni Berto ang helmet ni Rina ay kumalat na sa social media. Isang sikat na automotive account na may daan-daang libong followers ang nagrepost ng video na may caption, "Babaeng rider, hinampas muna, pero bumangon na parang sa laro." Agad na bumaha ang mga komento at shares. Mabilis na kumalat ang video sa iba't ibang platform, Twitter, Facebook, TikTok. Lahat ay nag-ingay. Ang hashtag na Justice for Rina ay biglang lumitaw at naging mainit na usapan. Hindi nagtagal, isang mas nakakatawang hashtag ang lumitaw at naging popular, Lechon Manok sa Rogante. Ang hashtag na iyon ay isang biro sa kung paano nagsimula ang isang seryosong insidente mula sa isang order ng maanghang na pagkain. Wala pang isang oras, parehong hashtags ay trending na sa buong bansa. Ilang food vloggers at mga kilalang personalidad sa mundo ng automotive ang nagsalita, mariing ipinagtatanggol si Rina. Tinawag nila ang ginawa ni Berto bilang isang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan na dapat aksyonan. Samantala, sa istasyon ng pulis, si Rina ay nakaupo sa waiting area. Paminsan-minsan, binubuksan niya ang kanyang telepono. Ang mga notification ay walang tigil. Mga mensahe mula sa mga dating kaibigan, mga kasamahan sa komunidad ng motor, at maging sa isang dating racer na nakasama niya sa pit stop. Ang karamihan ng mensahe ay iisa lang, "Suportado ka namin." Sa labas, ilang miyembro ng komunidad ng mga rider ang nagsimulang dumating, hindi para gumawa ng gulo, kundi para magbigay ng moral na suporta. Ang sitwasyon ay tuluyan ng nagbago. Si Rina ay hindi na isang simpleng rider na hinampas ng pulis. Siya na ngayon ay isang simbolo ng paglaban sa hindi makatarungang pagtrato na matagal nang pinabayaan. Habang nasa loob pa si Rina ng istasyon, ang alon ng suporta sa labas ay lalong lumalaki.
Ang opisyal na account ng pulisya ay binaha ng libu-libong komento mula sa mga galit na netizen na humihingi ng hustisya. Huwag ninyong patahimikin ang boses ng taong bayan, sulat ng isang account. Nakita naming lahat ang video. Sino ang nauna, sabi naman ng isa. Bawat bagong post mula sa opisyal na account ay agad na napupuno ng hashtag na Justice for Rina. Sinubukan ng social media admin na i-off ang comment section, ngunit ang hakbang na iyon ay lalo lang nagpaalab sa galit ng publiko. Mga malalaking influencer ay nagsalita na rin. Isang sikat na automotive vlogger na may milyon-milyong followers ang nagrepost ng video ni Rina na nakaupo sa bangketa habang kinakausap ang customer. Tinawag itong simbolo ng profesionalismo sa gitna ng kawalang katarungan. Maging isang dating national racer ay nagsalita. Siya ang pinakakalmadong mekaniko na nakilala ko. Tinulungan niya akong manalo sa isang serye ng kampyonato. Ngayon, hinahampas na lang ng pulis. Ang suporta sa pagkakataong ito ay hindi lamang mula sa publiko, kundi mula sa isang tunay na komunidad na nakakakilala kung sino talaga si Rina. Ang presyon mula sa publiko ay umabot sa sukdulan. 3 oras matapos siyang dalhin sa istasyon, ang pinuno ng kapulisan sa rehiyon ay sa wakas ay namagitan. Si Rina ay idineklarang walang kasalanan at pinalaya ng walang anumang kaso. Ang proseso ng pagpapalaya ay hindi formal, walang maraming seremonya dahil sa dami ng tao sa labas. Isang grupo ng mga rider at ilang lokal na media ang sumalubong sa kanya paglabas niya sa pangunahing pinto. Si Rina ay nanatiling kalmado, hindi umiiyak, hindi maraming sinasabi, isang maikling tango at isang simpleng pangungusap lang. Salamat sa inyong lahat. Kinaumagahan, ang opisyal na account ng istasyon ng pulis, kung saan dinala si Rina ay naglabas ng isang paglilinaw. Nakasaad dito na ang investigasyon ay tapos na at si Rina ay pinalaya dahil walang nakitang elemento ng krimen. Ang mga salita ay maayos ngunit nagtatanggol. Idinagdag pa nila na ang kilos ng miyembrong lumabag sa procedure ay kasalukuyang iniimbestigahan. Ngunit, ang publiko ay nakapagbigay na ng kanilang hatol. Ang paglilinaw ay itinuring na huli na, lumabas lamang matapos hindi na mapigilan ang presyon ng mga netizen. Para sa publiko, si Rina ay nanalo na, hindi dahil sa siya ay hindi saklaw ng batas, kundi dahil sa wakas, ang katotohanan ay nagsalita ng mas malakas. Habang si Rina ay bumalik sa kanyang normal na gawain, ang kapalaran ni Berto ay tuluyang nagbago. Ilang oras matapos mag-viral ang video, ang kanyang pangalan ay agad na napasama sa listahan ng investigasyon ng Internal Affairs Service, ang dibisyon na nagbabantay at nagpapatupad ng disiplina sa loob ng kapulisan. Walang sapat na depensa na makapagtatakip sa kanyang ginawa. Ang video na malinaw na nagpapakita sa kanya na hinahampas si Rina ng walang babala ay naging isang hindi matututulang ebidensya. Ang investigasyon ay isinagawa ng sarado, ngunit ang impormasyon ay patuloy na lumalabas sa publiko. Ilang mga mamamahayag ang nagulat na si Berto ay hindi nakikipagtulungan ng tanungin tungkol sa kanyang motibo at sa mga procedure na kanyang nilabag. Sinubukan niyang sabihin na naramdaman niyang nanganganib siya sa manyobra ng motor ni Rina, ngunit ang pahayag na iyon ay agad na pinabulaanan ng video na kumalat na. Ang konklusyon ng VP ay hindi lamang nilabag ni Berto ang procedure, kundi pinahiya rin niya ang institusyon sa mata ng buong bansa. Wala pang isang linggo, lumabas ang opisyal na desisyon. Si Berto ay pinatawan ng mabigat na parusang pandisiplina, ibinaba ang kanyang ranggo ng isang antas at inilipat sa isang administrative section sa isang malayong probinsya. Hindi na siya pinapayagang magpatrol o magdala ng batuta. Para sa karamihan ng kanyang mga kasamahan, iyon ay katumbas na ng isang hindi direktang pagpapatalsik. Ang pulis na dati kilala sa pagiging mayabang at mahilig magpakitang gilas ay kailangan ng maupo sa isang mesa, mag-asikaso ng mga dokumento at archives. Ang balita tungkol sa pagbaba ng ranggo ni Berto ay naging isang kasiyasyang pagtatapos para sa publiko. Itinuring ito ng mga netizen bilang isang maliit na tagumpay sa paglaban sa arogansya ng mga otoridad sa kalsada. May lumabas pang ang meme sa social media na nagkukumpara sa kanyang mukha na may caption, dati, hari ng kalsada. Ngayon, hari ng stapler. Bagamat ang parusang iyon ay hindi makapag-aalis sa traumang naranasan ni Rina, mayroon man lang katibayan na ang mga mapang-abusong kilos ay maaaring labanan. At ang tagumpay na iyon ay nagmula sa isang rider ng lechon manok na piniling hindi manahimik.
Nang gabing iyon, ang mga kalsada ng Cainta ay bumalik sa dati nitong ingay. Ngunit para sa marami, ang imahe ng isang babae na maihawak na tambutso ay nananatiling nakatatak sa kanilang isipan. Si Rina ay hindi lamang isang rider na nagdadala ng lechon manok. Siya ay naging isang simbolo na ang tapang ng isang maliit na tao ay kayang yugyugin ang anumang laki ng kayabangan. At mula sa araw na iyon, bawat motor ng delivery rider na dumadaan ay tila nagdadala ng parehong mensahe. Huwag maliitin ang mga nananahimik sa